ito na po, kaibigan Rizal. Magandang umaga, dating Pangulong Duterte. Kumusta po kayo? Magandang umaga naman sa lahat. Nakikinig, lahat na. Yung hindi nakikinig, okay na rin. Sa mabuting kalagayan ako sa awa ng Diyos. Tumatanda na. Lahat naman ay tumatanda, so hindi magiging suliranin yan. Meron pong gustong malaman ng ating mga kababayan. Ano rin bang pinagkakaabalahan nyo sa ngayon? Wala naman, Sal. Paningin ko, tama naman ang ginagawa ng ating gobyerno. Lahat na, from local to national. Mukhang wala naman silang ginagawang masama o mali. At kontento naman ako sa nakikita ko ngayon. Ngayon, kung pag-iisipan ko yan, kung ano ang nakikita ko, isipin ko yan gabi-gabi, araw-araw, baka magkakaroon ako ng ibang ibang paningin sa buhay. Pero as it is, okay ba ang gobyerno na natin? Wala man ako masyadong bubuhay doon kasi dito. Yan, pero marami yung fear. Yung si Torre, as a former president, mayor, hindi kami nakikipag-halubilo. Never met him. Nilat sa hindi, matatapos rin itong lahat. So, palagay ko, yung nakikita ko, kung yan lang naman ang dadating sa atin, wala nang iba, okay na. Wala akong yung nakikita ko na ilusob yung bahay ng anak ko, parang rehearsal ng martial yan o exercise lang ng pulis na walang magawa. Okay lang rin sa akin yan. Sabi ko, lahat ito tatanggapin natin sa sikmurain natin. Kung ayaw mong if you want to use the R sword, sikmurain naman. Total sabi ko, itong lahat, it will come to pass. It will come to pass there will be a reckoning somewhere someday. Ganon lang yan. So, sabihin mo ba sa kanila, mali yung ginagawa ninyo? Sabihin nila tama. O sabihin ko yung tama yung ginagawa ninyo. Sabihin ninyo, pasensya na, mali. Walang mangyari. Sa panayan. Ibig sabihin, kabalastugan na ito lahat ng exchange of harsh words o pag-away. Huwag na lang, panahon nila. So, umasa na lang tayo dyan sa the eternal huwag natin sa wala yun. Huwag natin punta sa langit. Yung bola na lang na umiikot siyang umiikot. It will correct itself in due time. Ganun ang mensahe ko kay Barbel. Kaya masyado kay Torres, Jose G. Kung pagbigyan tayo ng Panginoong Diyos na may magawa pa tayo sa ginawa sa atin, okay na. Pag wala ng panahon na ibigay ang panahon ng Diyos sa atin, accept it. And there's always heaven to enjoy after life. Ganun lang ako. Sa pagkangayon, okay lang. Lahat okay lang.
ng alkalde. Yan ang una kong payo sa kanya. Matagal ko na sinabi sa kanya. Kailangan nga tumakbo ka ako ng mayor ng Davao City sapagkat yung mga walang utang na loob sa'yo, na nilagay mo sa pwesto, lalabanan ka yan. Nilalabanan ka na nga eh. Kailangan makakuha mo uli. Kasi nakakuha na sila ng barangay kapital na mga, kung hindi ako nagkakamali, 67. Sa kabilang ano po, sa kabilang Yung mga walang utang na loob na mga kinalinga niya, na ngayon binibira siya. Eh sabi ko, kailangan hawak mo pa rin ang Davao. Noon yun, yung mga sinasabi ko. But nung sunod-sunod na pang-aapi ang natatanggap nila, sabi ko sa kanya, the other way, tumakbo ka kaya senador. Kasi gusto ko kay Nina, Sara, tumakbo president at vice-president 2028. Sabi niya, bakit senador? Gusto ko nga, kongresista eh. Dahil gusto kong turuan itong mga nayayamat ako pag nanonood ako eh. Parang walang maalam mo ito. Eh, galing siya sa Congress, di ba? Opo. Sabi ko, mula sa Congress, senador ka na lang. Medyo, pag senador ka, hindi ka api-apihin ng mga yan. Pangalawa, mas mahalaga sa akin, pag tumakbo ka kasi senador, magiging barometro mo yun, magiging measurement mo kung ikaw ay nasa taas pa ng popularidad. Pag ikaw ay number 1, 2, 3, aba, ibig sabihin, nandun pa rin ang pagtanggap sa'yo ng taong bayan. At ituloy mo ang pagtakbo mo, Vice Presidente sa 2028. Pero kung mananalo ka nga, number 8, 9, 10, 11, 12, kaya kalimutan mo ng pagtakbo mo, bumaba yung rating mo. Oh, kaya, yun ang nasa lamesa niya ngayon. Mayor ba? O senador? Habang ano natin, kailan ba ang deadline ng huling araw ng national? National sa October 8 po. October 8, no? Ayan. Pag hindi siya nag-file, most likely, sa local siya pa magpa-file.